So, magandang first Friday sa inyo po mga ka-angels. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay ng mensahe sa inyo. Siyempre, mula sa Divine, mula kay God, mula sa Holy Spirit, universe, ascended masters, yan, no, sa elementals, yan. So, syempre, nais ko po muna muli magpasalamat no, sa lahat po ng mga subscribers, sa patuloy po na sumusubaybay ng ating channel and sa mga bago no sa mga ating bagong subscribers no. So ayan. So as I promised, so ang gagawin po natin is ganito no para po kung sino po yung makakakuha ng tatlong tarot card, actually no, tatlong tarot card, which is ito yung isa, which is yung Light Seers no. Ayan, gamit na gamit ko po to kasi halos ito po yung mga first cards ko no. Ito yung mga first na tarot card ko. So ganun pa man, kahit na po used siya, pero no, ang kagandahan po nun, buhay din po siya. Like mga amulets ko po is talagang may spirit, no? Or talaga may kanya-kanya po silang mga gabay kasi. Okay, so madali na po itong makausap, no? Kung magtatanong po kayo, shuffle nyo lang po sila, no? Bahala kayo kung paano nyo siya gagawin or pwedeng pa ganito po, no? Pipili po kayo. Then, mag-a-ask lang po kayo. Siyempre, kailangan po ano po muna kayo, mag-ask muna kayo na, mag-prayers po muna tayo bago po tayo start ng reading. So, after po nun, doon nyo po kumbaga, malalaman kung ano po yung kasagutan. Okay? So, ito po yung isang card, then ito po yung then ito po yung isang card, no? Ito po yung may guide, no? Ito po yung may guide and yung isa pa na andoon. So, may isa pa po yung, ang box naman po nun is color beige. Nasa ilalim po kasi ng mga tarot cards po. Okay, so yun po. And, bali apat po yung ko mabibigay ko. So, ito yung kalog, which is color gray po siya. Again, bago nyo po to, ito po ang dasal lang po dito is Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati at sumasampalataya. So, ang gagawin nyo lang po dito is kakalugin nyo po siya 3 times, no? Intention po muna, ibubulong nyo po dyan. After po ng prayers, intention, then ibubugan nyo po sa itlog, nakalog, no? Then, 1, 2, 3. Hayaan nyo po siyang kumalog, pero kailangan po papasok. Okay? Para po pumasok ang swerte. Okay? And, ang bilin, no? Ang bilin ko po dito, ang bilin po ni Angel Whisper dito sa itlog na kalog na ito is hindi po siya pwedeng gamitin sa sugal. Hindi po kayo pwedeng humingi ng numero dito or what. Ito po is para po tong gabay ninyo, para po sa mga nag-a-apply ng trabaho, gusto pong makapag-abroad, nag-a-apply abroad, sa mga, ano ba to, business, no? Sa mga business, sa mga stores, ganyan, sa mga tinda-tindahan, ganyan, pwede nyo po siyang gamitin bago po kayo mag-open ng store, bago kayo umalis ng bahay, bago kayo pumunta ng pwesto po ninyo, kalugin nyo po muna siya. Okay? So, yan po. So, now, dito po sa mga baguhan, no, na nag-pop up po itong si Angel Whisper 11 sa inyong YouTube. Okay? So, this is more on spiritual. More on spiritual. And for sometimes, is meron po tayo talagang ano tawag doon? Love, no? Love reading, no? So, mas maganda po kasi kung magpapa-reading po tayo. Minsan po kasi kahit general, no? Hindi nga lang siya detailed. Kaya po mas prefer ko po talaga yung halimbawa, magpapa-reading ka po, no? Tinatanong ko po kung spiritual ba o ganito, ganyan. Kasi po kung spiritual, syempre, doon nyo po malalaman kung ano po ba talaga ang life purpose ninyo, kung ano po ba talaga ang gusto sa inyo ng Panginoong Diyos. Kasi nga po, itong channel na to is for spiritual, no? And after nun, kung halimbawa ano naman, about love naman, so sasabihin ko lang po sa inyo kung love, so andun din po yung detalye. Makukuha po tayo ng cards para po sa love ring. Okay? So, sa ano naman po is may mga abundance din naman po yun. Sa mga cards po po. Depende po yan sa bababa. Now is, ito pala bubuksan ng aking kandela. Okay. So, today is first Friday. So, nakumpleto ko na po yung mga remaining na aking mga langes. Okay, so ito na siya. Diba? Ito na po siya. Okay? So, ito na po. So, meron pa po tayong, actually, yung tatlo po dito is naka-reserve na po to for Dubai. So, itatabi ko na po to. So, ito po tatlo is
Kailangan ko na siya i-save. Okay, so the rest is, meron din palang ano. So parang matitira na lang po ata dito tatlo. Tatlo. And wala pa po rin kasi yung bote ko eh. Okay? So ayan. So meron pa po tayo sigurong remaining na tatlong bote sa langis. Okay? So eto yung wand, no? Eto po kasi alam nyo ano to, feel na feel ko to, tong wand na to, no? This is a dignum stick na tinatawag, no? So sa healers, ang gamit po nito is pang-ipit-ipit, no? Pang-ipit, pang ganon, no? Mga ganyan, yan. So pagka sumakit po yan, no, syempre may bubuo kayong orasyon dyan, sumakit po yan, syempre alam na, no? Ipit dyan, ipit sa paa, aray ko, parang may masakit ha. Ako pala ho na magiging biktima. Masakit eh, oh. Oh, masakit siya. Dito hindi. My goodness. Masakit siya, oh. Okay, so doon. So may mga ibig sabihin po yan, ano? Diba? Pag dito masakit, dito masakit, dito masakit. Okay? May mga ganun po yan. Yung iba po kasi is papel lang, no? Pero ito po kasi hindi nyo po ito kailangan, kung iipit nyo po siya dito, hindi nyo po kailangan ano, idiin. Kasi po yung medyo iganon nyo lang po siya, i-close nyo lang po ng konti. Dito po, no? Makakaramdam na po ng sakit yung pasyente ninyo. Hindi nyo po kailangan puwersahin. Kaya wag po kayo manakit. Kasi may mga nararamdaman na po yan, huwag nyo na pong saktan. Okay? So ito po is pwede po ito sa panggagamot, no, para malaman nyo po, masabi nyo po din sa mga pasyente kung alin po doon. And pwede rin po itong panggilit, no? Depende po yung sa ibabatong orasyon nyo dito sa baston na to. Kung meron kayong panggilit, meron kayong pamatay, bugahan nyo lang po ito, tapat nyo sa leeg, wakwak. Tusok nyo dito, kung meron kayong mga espada na dasal, dito, no? Saksak nyo dyan, saksak nyo dito, saksak nyo dyan. Pwede po yan, no? So, marami pong ano to, use to, no? Ang kagandahan lang po nito is talaga made of ano to, dignum. No, dignum po talaga. So, ito po is ano po to, in-order ko po talaga to. No, kasi mas gusto ko po yung ganito para po kasi baston ni na Santo Niño to eh. No, mas maganda po yung ganito siya. No? Ayan. So, ganyan po ang ginagawa ko. Okay? So, pagka binili niyo po to, mayroon pong order, sabihin niyo lang po sa akin. Pero ito po is gagamitin ko po to dito. Taran, 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 parang ano lang, no, Harry Potter. Taran, 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 taran. Okay, so let us pray. Mag-start na po tayo kasi po magre-ritual pa po ako, kaya kailangan kong mag-reading ng maaga. Okay, so parang gusto ko, kasi kahapon po, nangako po ako sa inyo, ba't may nagpuputukan? Kasi first Friday po ngayon eh. So malapit lang po kami sa simbahan ng Santo Niño. So, bugong. So siguro tapos na po yung misa. Okay, 7 o'clock na. Okay, so now is, may vision po ako the other night. Hindi ko nga lang po nasabi na, no? So, kung ano man po yung lumabas dito, yun po yung ipapatungkol ko, yun po yung sasabihin ko sa Holy Spirit na ibigay po sa akin yung mensahe dito. Pero ang pinaka best part ng vision ko po na nakita ko doon is yung napapunta ka po sa langit. Nakita ko po doon yung mga, alam niyo yung mga ulap-ulap. Then merong stairs. Then doon sa top is na andun ng the most high, no, na nasa throne. And nandito ka sa baba. Kasama mo yung mga angels, no, dito ka sa baba. Then yung paligid din doon is mga clouds din. Then dito sa baba is clouds din. Yun lang yung pinaka the best part na talagang kinilig ako doon, na nakita kita na nando doon. Okay? The rest is parang ano ba? Meron din, pero hindi ko na sure kung ano. Yun kasi mahirap sa akin, 'di ba? Andun yung sige akong daldal sa inyo na kailangan nyo i-journal yan, kailangan nyo isulat yan. Yun nga lang ako hindi ko magawa kasi talaga po super busy ako. Alam niyo yung isusulat ko, itutulog ko na lang po yung ganun. Kung ano po na lang yung maalala ko, kaya minsan po napapagalitan ako. Minsan po napapalo ako ng mga guides. Kasi matigas din ang ulo, guys. Okay. So, yan, mag-pray na tayo, ha? Okay, so, Kristo Ama, Diyos sa masalangit, hayaan niyo po munang ako magpasalamat sa inyo pong pagbibigay sa amin ng siksik-dikit na umaapaw na proteksyon at biyaya na ibinigay po sa amin sa buwan ng Pebrero. Maraming salamat po. Ngayon po kami po naririto sa inyong harapan kasama po ang ating mga subscribers, followers at viewers na patuloy niyo po kami bigyan ng napakalakas na proteksyon. Galing po sa napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo ng ngalan
banal na spirito, at bigyan niyo po ulit kami ng siksik na biyaya, nag-uumapaw na nanggagaling dito sa, or ayon po sa nakagustuhan ninyo. Naway tulungan niyo po kami maghanap sa mabuti at madala sa mga taong nangangailangan. Ako po nananalangin para po sa ngayon pong araw na ito na makapagbigay po ako ng mensahe sa aking mga collectives, no? All zodiac signs patungkol po dun sa vision na ibinigay niyo sa akin the other night, na maihatid ko po sa kanila kung ano po yung nais niyo po iparating doon. Pero for sure, alam ko po maganda. No? Pero meron po kasi ibang part na may ibigay niyo po sa akin, may ibulong niyo po sa akin ng mga ito para po magkaroon naman po sila ng mga ideas po or mga kasagutan sa kanilang mga katanungan. Kami po inyong ilayo sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong klase ng karamdaman na tukso, at patuloy po ko nananalangin sa inyo na hipuin niyo po yung mga tao na may mga matitinding karamdaman po, lalong-lalo na po sa gawa ng espiritual. Maraming salamat po. Okay, so ayan. So sa mga amulets, later tayo. Parang ano ko kaya ito gagamitin? Parang ganda, no? Ang lakas ang lakas maka teacher. Teacher. Okay, so let's see. Kuha muna tayo ng mensahe. O sana mahagip natin lahat yung mensahe doon sa aking vision, no? Okay. So let's start. Let's start. Start tayo. Hanapin kung ano ang sasabihin ng divine. Litrato mo nasa altar. Okay, so ano to? Syempre, ano na naman to? Ritual na naman yan. Okay? So, dito sa ang litrato mo is nasa altar, is sinasabi ko baga either ito is pwedeng binabasbasan ka, no? Pwedeng ganun. Kasi meron din ako mga ways na ganyan, especially kung halimbawa ang estudyante ko po is na sa ibang bansa at talaga gusto na po magbabasbas, or kahit dito sa atin, no, kung ako is nasa Metro Manila and sila po is sa provinces, pwede ko po silang basbasan through pictures or through online, no, na halimbawa gusto na pong manggamot, mga ganyan. So pwede naman po. Aside po sa basbas ni God, no, is nandito rin po ako para mag-allow po. Pero doon po sa mga students ko lang po. Okay, so now is andito po yung iba naman sa ibang side, no, sa dark side na parang kwento. Okay, doon tayo sa kabilang banda, no, na ang litrato mo is nasa altar. So meron ditong ginagawang hindi rin naman maganda, na akala mo ba dinadasalan ka nun na parang umunlad, mga ganyan. Hindi. So dito isang litrato mo na sa altar dahil binibigyan ka na naman dito ng bigat sa buhay. Okay, pero dito is basbas mula sa Diyos Ama na ganap na. Okay? So, ito yung ginagawa ko nga, no? Na kumbaga, andito yung sinasabi ko nga dyan, na kumbaga, nagbabasbas ako, pero andun na yung may basbas na from heaven, from above, no? Is nababasbasan na kayo mismo ng Holy Spirit. Actually, kahit hindi ko naman kayo basbasan, no? Kahit hindi ko kayo basbasan o hindi kayo basbasan ng mga healers, kasi once na kayo is nakakapagpaandar na rin ng mga orasyon, or nakakagamot na rin po kayo, hindi naman kayo magkakaroon ng ganyan kung hindi po kayo binasbasan ng taas. Hindi po aandar lahat yan kung wala pong blessings, no, ni God para sa inyo. O hindi ba yan para sa inyo talaga? Wala po yan. Kahit po 10 taon, 1 dekada yung dasalin yan, pag hindi po sa inyo yan, hindi po para sa inyo yan. Okay? So, let's see kung ano pa. Okay, so wag susuko. Okay, kasi alam nyo, yung sa pagpasok sa spiritual is hindi naman po talaga, okay. Okay, sige, later. Okay, sige, sabihin ko na, my goodness. Okay, itong basbas mula sa Diyos Ama na naganap na, is yun yung nakita ko nga sa vision na nakaakyat ka sa heaven, na nandun ka sa throne ni God, na nandun din yung mga angels mo. So, ang nangyari siguro doon, no, na hindi ko lang nakita, no, is binasbasan ka ng the Most High para sa mission mo dito sa lupa. So, wag ka lang susuko, no? Kasi maraming kang pagsubok na pagdadaanan, marami kang gagamutin na talagang medyo, alam mo yon, medyo tough, no?
Pero diyan ka susubukin ng Panginoon kung gaano ka kalakas at gaano kataas ang pananampalataya mo sa Kanya. Pero makakapagpagaling ka. No? Na kahit na anong klaseng ah, kahit na anong klaseng sakit, no? Okay. So may buntis dito. My goodness. Oo, talaga wala makakapigil dito. Pag buntis ka, wala makakapigil. No? So itong pinagbubuntis mo na to is a child of God, no? Ito is isa rin to sa magiging tinik nila Taning at nila Mangku. Okay? So ito is walang makakapigil, no? Sa pagbubuntis mo at sa paglabas ng iyong bebe. Okay? Pero itong lalabas na ito sa sinapupunan mo is magiging tinik sa karamihan, sa kadiling. Okay? So, yan is since ikaw is may syempre, meron kang kakayanan, meron ka mga special gifts and abilities. So, syempre, meron din ang mga na junakis mo. No? Ay, okay, so 2 yan dalawa, bumababa, magkadikit. Ang hell mo, bantay mo lagi. Okay? So, nakabantay lagi sa'yo ang angel mo kasi nga dahil dyan sa pagbubuntis mo. And masakit, matigas ang tiyan mo. So, baby, nandito na yung nag-labor ka na. Or baby, talagang alam mo yun, merong nagpapalipad hangin na para bakunan ka, nagpapalipad hangin para agasan ka, mga ganyan, or nagpapalipad hangin para may something na mangyayari sa'yo and sa baby. No? So, kaya ang anghel mo is lagi nakabantay sa'yo. Okay? So, ikaw lang, wala nang iba, and iwan mo na siya. O, diba? Gulo. Okay, so, ikaw lang, wala nang iba. No? So, ito is a message from your person na talagang, okay, ito. Bumaba sorry. So, yan. Okay, so ito yung message from your person na ikaw lang naman talaga, wala nang iba. Pero, may nagsasabi naman sa'yo na iwan mo na siya. Diba? Ikaw lang naman daw wala nang iba. Pero andun yung doubts mo, andun yung pagdududa mo talaga na huwag mo ko lokohin, hindi ko to mararamdaman kung wala. May mga tipong ganun. Pero andun yung sinasabi ng may bumubulong din sa'yo no, na iwan mo na itong taong to or even yung mga nasa paligid mo na mga siguro relatives mo, mga ganyan, o sinasabi na iwan mo na yan. No? Pero andun yung pinagsisiksikan pa rin to person na ikaw lang talaga at wala nang iba. Na wala siyang ibang nabuntis kundi ikaw lang. Mga ganon. So, at ito yung hindi kayo maganda, parang nasa separate ways kayo, parang siguro pinalayas mo to, or andun yung binalik mo na sa magulang. Diba na ganon. No? So, andito yung ah parang hindi parang binibisita-bisita ka na lang niya. Hindi na yung nasasama pa kayo dati sa isang bubong. No? Hindi na. No? So, andito yung talagang kakamustahin ka niya every now and then naman. Kasi nga, dahil nga dyan sa pinagbubuntis mo. No? So, ano pa ba ang mensahe dyan sa... So, kung malaman kung ano yung likado sa altar na yun. Kung anong may ganap dyan. Ano ba yan? Pang Miss Universe ba yan? Miss Universe. Miss Gay ba yan? Okay, so tingnan natin kung ano ang meron dyan sa litrato mo sa altar. Okay. Ano ba yan? Dalawa na naman. Bakit parang puro love ata to? Okay, so ikaw lang talaga sa puso niya. Pinagigiitan niya to. Talagang ikaw lang, wala nang iba. Plus, ikaw lang ang sa puso niya. At pinakamamahal ka. Kaya sa kikiusap siya na please, walang iwanan. Okay? Wala daw iwanan. Pero parang umay ka na dito eh. No? Parang umay ka na dito. Pero meron ka ding word na wag susuko. Na parang, alam mo yon kung sa first part natin, no, litrato mo na nasa altar, basbas mo na sa Diyos Ama naganap na. Parang ito yung basbas na binigay sa iyo ni God na ikaw ay mabuntis, na ito yung magbibigay sa inyo ng kaginhawahan, maybe, no, yung pinagbubuntis mo. No, yan yung binasbas sa iyo ni God, na huwag kang susuko kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, kung meron ka mang parang parang pasakit kung person mo na parang wala naman sa tabi mo na kailangan mo sa pagbubuntis mo, hayaan mo lang, let go, let God mo yan, kaya mo yan, kasi naandyan na mga angels mo na nakabantay sa'yo. Oh, diba? Ang perfect, let go, let God talaga, diba? Let go, let God. Okay? So, let go, let God mo yan. Kasi merong something dito na sa pinagpupuntis mo talagang very special. And that's gifted. Talagang gifted child niya yan. Nasa sinapupunan mo pa lang is talagang may mission na siya sa lupa. Alam mo yun, di pa siya lumalabas pero may mission na siya. Ganon.
Okay? Tingnan natin ang susunod na kabanata. Okay, so let's continue. Let's continue. Ano ko pa ang sasabihin? Okay, so we have the Bato Omo. Okay, so itong Bato Omo na to, talagang makakatulong to sa pagbubuntis mo. Okay, so yung Bato Omo na yan is ilalagay mo lang po siya sa tubigan ninyo, no? Para yun yung maybe pwede mong sabihin, na ito is kumapit si baby, maging healthy, wag magpa-apekto dito sa, yun, sa nangyayari sa spiritual na mundo, no? Kasi ano ka naman dito alam mo na may something na hindi ordinary dito sa nangyari sa pagbubuntis mo. So, since ito naman ang lumabas, batoo mo. So, ang gagawin mo lang siya is, ilalagay mo lang siya dito. So, make sure na, syempre, yung kukunin mo talaga is legit na batoo mo. Baka mamaya mabili mo Jolene, no? So, make sure na, alam nyo, malaking ano. Tsaka sa pagbubuntis po, no, pinaka-the best po, and well-tested ko na po sa mga pagbubuntis, no? Lalo na po yung mga malapit na po mga anak, tapos sa mga probinsya po na mayroong mga tik-tik, may mga aswang, mga ganyan. The best po yung crucifix, no, na may San Benito. No, which is meron din po ako niya na tangan. No? The best po yan pang save sa mga demonic entities yung mga aswang na yan, mga lumalabasan din, mga nanililisik ang mata, namumula-mula, nakakala mo na kamariwana, yung mga ganyan. Okay? So, yun po yung mga needs nyo, no, sa pagbubuntis pagdating po sa spiritual. Crucifix with San Benito or Bato. Okay? Marami pong use to, hindi lang po to pang sa drinks, hindi lang po sa tubig, no? Marami po, pwede nyo po siyang ikwintas. Meron po akong kwintas niyan. Kung nakikita nyo, nandun na kay Santonin. Ayun, ayun, yun. Ayan. Dati ko po rin siyang laging suot. So, yan po ginagamit ko yan pagka nawawalan ako ng energy. Tsaka pagka tinatawag niya na po ako. Kasi bihirang-bihira ako na po yun sa hotel. Kaya pinapasuot ko po siya kay Santonin. Okay, so let's see. Ano ba ang Shika? Ano to? Uulanin ng biyaya. Okay. So, uulanin ka daw ng biyaya. So, the best thing you can do here, no, para tuloy-tuloy, no, since andito na yung, for sure, some of you, no, is andito yung inuulan ka na ng biyaya. Pero, alam mo ba ang nagbibigay sa'yo ng biyaya dito? At nagbibigay pa sa'yo soon ng biyaya is yung din pinagbubuntis mo. Yun din dinadala mo ngayon na magbibigay sa'yo ng swerte, no? But again, ito po is spiritual po to, ha? Okay, and sa divine po tayo. Wala po tayo sa dark side, ha? Divine po to. Okay? So, now is uulanin ka ng biyaya, no? Full of surprises, full of miracles, mga ganyan na mangyayari sa'yo. Yung mga unexpected na pangyayari na yan, mabibigay sa'yo. Pero, puro positive naman. So, para makontinue niyang pag-ulan ng biyaya sa'yo, kailangan mo syempre magtirik ng kandila. No? Ito kasi is kandila is, lalo na yung white, no? For ano siya, for talagang for, peace, no? Light, no, na nagbibigay ng, alam mo yun, ng good vibes sa bahay. Kung everyday kayo nagla-light ng candles, no, pwede kayo mag-light ng candles ng white, green, and red. Everyday, no. Ako po, ang ginagawa ko po is, every day, basta pagkagising ko po, ugali ko na po yan. Meron po kasi akong altar sa loob ng bahay. Then, pera po dito po sa terrace ko. So, doon po sa loob is, I'll make sure po na makapag-light po ako ng 3 kandila na yan. Kasi ang gusto ko po is, syempre may manifestation po ako for abundance, for love, and for peace. For my whole family and for sanlibutan. No, hagip na po tayong lahat doon sa mga candles ko na yun. Lalong-lalo na po yung mga connected po sa akin, no, is talaga pong mabibigyan sila ng mga ganon, no? Abundance, prosperity, peace, ganyan, and ano pa ba? Love. Na kailangan po natin talaga ng love. Kaya ang lagi rin po sinasabi, love, 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 love lang. No? Walang bitter. Okay? Hindi better ang bitter. Okay? So, alam nyo ang kandila. Huwag nyo po itong iismulin.
And huwag niyo pong tipirin. Kasi ito po ang pinaka-messenger natin para makarating po sa heaven yung mga minamanifest po natin or yung mga prayers po natin. No? Maliit lang naman yung kandila, magkano lang, 5 piso. Meron ata, 3 piso lang. No? Ako nga po, alam nyo ba, yung mga ganito ko, yung mga mantel kong ganyan, ang dami ng butas niya. Ang daming tama ng ano. Ito, ang daming tama po nito. Ang daming tama ng kandila, ng ano to, ng sage, ganyan. Kung ano-ano. Okay, so incenso. Now, Tuesday and Friday, kailangan mo mag-incenso rin. So, yan kasi yung pantaboy ng malas. Pero again, pagka mag-i-incenso po kayo, kailangan may intention din. Kailangan po, dasalan nyo pa rin po intention bago po kayo mag-ikot. O, bago nyo po itaboy. And make sure po na kung kayo po is a healer or a tarot reader, and alam nyo kung mga gabay po kayo, so, itabi-tabi nyo po muna yung mga masasaktan. O, tabi-tabi nyo, bumalik na lang. No? And huwag nyo nilang pabalikin yung mga squatter na nilalang doon sa bahay nyo. See, we have the crucifix with San Benito. Epekto. Kasi for exorcism po to eh. Tandem po yan. No? Kasi yung crucifix for exorcism is effective na. Sinamahan pa ni San Benito. Diba? So, alam niyo, taob talaga. Lusaw ang demonyo dyan. Napaka-effective po niya. Promise. Yan po is talaga meron din po akong tangan niya. Pera pa po yung meron ako sarili. Alam niyo po yung mga tangan ko. Crucifix with San Benito, di isang pendant lang po yun, isang medallion lang po yun. Plus, meron pa po akong baliktaran na crucifix, no? Na si Hesus Cristo, baliktaran yun. Plus, meron din po akong medallion talaga ng solo na San Benito. No? Yan po yung mga tangan ko. Plus, syempre, meron pa pong iba. Ayan, so yan po yung mga tangan ko. Na talagang kailangan kasi natin as a healer is, alam niyo yon, kung silang mga nasa dark side is ang daming pangdepensa, kailangan tayo rin po. Kasi po yung mga ginagamot naman natin, hindi lang din pucho-pucho, hindi lang po tayo nanginiliti dito, no? Hindi po tayo nakikipaglaro. No? Masyado pong seryoso din ang mundo ng spiritual. Kaya nga po, doon po sa mga gusto pong matuto, kailangan po talaga buo loob niyo dito. Walang urungan po ito. Kailangan buo loob. Okay, so last card tayo. Last card. Kuha na tayong ibang card. Uy, may humabol. May sumabit. Okay. So, portal. Di ba may portal ka? Kamusta naman ang portal mo? No? At bakit may itim na kandila dito? Parang kailangan mo gumamit ng itim na kandila. May nananalbahe ba sa'yo? I-highlights ko nga to, darling. Kasi medyo delikado ang portal and itim na kandila. Okay, so just sa itim na kandila, portal. Okay. So dito, no, may January and March, no. So parang ang nangyari dito, no, meron ka ditong sakit, no? Na parang nagkaroon ka ng sakit dito siguro, or parang dito na lumala or lumalabas na yung sakit mo from January. Pero hindi maglalast yan. January, February, March. So by March, no, is dito na yung healing point mo. Dito ka na mag-heal. Okay? Diyan na yung gagaling ka. May kagalingan ka na by the month of March in Jesus' name. Okay, so siguro ang dami mo ring struggles. Kasi may itim na kandila dito, no? So maybe dito is ginamitan ka ng itim ng kandila. No? Na alam mo yon, meron siyang portal, meron siyang nilulusutan para bigyan ka ng bigyan ng, alam mo yun, nakakalusot siya sa portal doon sa lugar mo, sa kwarto mo, sa bahay mo, dahil ginagamitan ka ng itim ng kandila. So syempre may orasyon din yan. So better kung halimbawa po ang portal po kasi sa mga nasa salamin, sa mga bintana, yung ganyan. Kaya nga po, di ba, yung mga matatanda, kahit hindi po mga healers yan, kasi may mga naririnig na po yan sa mga kaninunuan, no, na kailangan niyo pong lagyan ng asin, lagyan niyo magbawang sa mga bintana, sa pinto, ganyan. Kasi po daanan yan. Dinadaanan po yan. Especially po mga salamin. No, kung kayo po ay may sakit, no, kahit po hindi spiritual, kung kayo po ay may sakit, takpan niyo po muna yung mga bintana, yung mga salamin niyo, or tanggalin niyo po muna, italikod niyo po muna. Huwag niyo po munang gagamitin hanggat meron pa. Lalo na po kung may spiritual kayo. So, yung portal na po na yan is ginamitan kayo ng kandila para po mayroon silang daanan. Mga mga mangko, no? Mabinigyan kayo ng sakit. January, but then,
January, February, yes, nandyan yung intense, no, pain. Pero pagdating po ng March, andyan na yung medyo, ano na kayo, malakas-lakas na. Maybe nakahanap kayo ng matino-tinong healer or medyo magaling talaga na healer. No? Gagaling naman po talaga kayo sa mga healers, lalo na po talaga nasa divine. Na talagang andun po yung buong puso po niyang binibigay yung, may bibigay yung kagalingan po niya. Okay, so let's see kung ano pa. Okay, so we have hypothermia. Wow, lamigin kang tao ka ha. So, andito yung parang manhid ka na rin siguro sa mga sabi-sabi, sa mga kung ano-ano chismis, mga ganyan. So, parang dead mga lang sa'yo yan. Pero, physically, no, is talagang ano ka, parang alam mo yung ayaw mo ng aircon, ayaw mo ng electric fan, ayaw mo ng hangin. Mga ganon. No? Yun yung ano mo sa physical mo. Pero parang sa ano naman, sa attitude mo is parang andun yung wala ka ng pakels. Wala ka ng parang ano mo yung manhid ka na sa mga nangyayari. Parang tanggap mo na. No? Yung mga ganon. So, immune. Yung mga ganon. Immune. And now, dito sa uh, dito sa nangyayari naman sa parang love life, no? Love life mo naman tayo, no? Isa dito yung merong parang talagang parang eto partner mo na to. Since parang eto partner mo kasi is ano eh, ewan ko salo or binigyan ka ng toxic talaga. Talagang tinik din sa'yo, no? Yung ganon. Pero andun yung talagang mahal ka niya eh. Yun nga lang talaga parang hindi niya maiwasan sa sarili niya na parang hindi makagawa ng hindi maganda. Talaga may umuusbong na, ano may kumakati yung noo niya na may tumutubong matulis. Na binutubuan siya ng buntot. Mga ganon. No? So, andun yung minsan. Pero kapag dating sa love naman, talagang ikaw naman talaga ang love niya. No? Talagang gustong gusto ka niya. Talagang love na love ka niya. Pero, yun nga lang hindi maganda yung way niya. No? Parang may ano, may pagka-demonic, may pagka-abuse. No? Abusado. Abusado tong ano mo, itong person mo. No? Pero hopefully hindi siya yung gumagawa nitong ano, mga portal ngayon, no? Or nagpapagawa pa siya, no? Kasi may mga portal nga dito eh. Na parang minamanamanan ka, minomonitor ka kasi nga dyan sa pagbubuntis mo. Na parang yan din yung nagiging cause ng pagtigas at pagsakit ng tiyan mo. Kasi nga, ano to eh, demonic entities tong dumadaan dito sa portal, no? Or even spirit nitong person. No? So, kailangan matuto ka magandang. Again, since sinasabi ko na naman sa inyo na kung ano yung mga portal, no? So, anuhin nyo na, alisin nyo na. Okay, so we have, ano, ito na nga ang nangyayari. So, you have the health issues, no? Ikaw mismo dito, collective, na may herong kang health issues. Pero yung health issues na still related dyan sa pagbubuntis mo. Maybe parang baka mamaya nagkaroon ka na ng high blood, diabetes, mga ganyan, ano. So, this is ano naman, ano, genetic illness naman to. Pero, andun nga rin, palibhasa, meron ka nga itim na kandila dito na parang may something sa'yo na, yun nga, tinitirigan ka ng itim na kandila sa litrato mo. Correct. So, yun. Pero, alam mo yung hindi naman to ina-allowed ng mga angels mo, no? Okay, so, yun, no? So, meron kang medyo hindi magandang health issues ngayon. Pero sa nakikita ko naman dito talagang ano lang eh, parang yung paghilab ng tiyan mo, yung parang pinoproblema mo ngayon. No, pero kasi aside doon, parang wala naman ako nakikita. Parang andito yung malapit ka ng mga anak, no? Malapit ka ng mga anak. Ganun. Pero meron man din, no, siguro may infection ka, kaya siguro kasi the usual na sakit ng mga buntis is UTI eh. No? Nagkakaroon ng ano, yung contraction kasi merong infection sa ihip. No? So, minsan yun yung nagiging ko. So, kailangan mo rin magpa-check up. Okay? So, now is, ito talagang person mo is talagang gustong makipag-ayos sa'yo. Dibdiban to. Kasi andito yung peace sign. No? At talagang gusto niyang makipag-ayos sa'yo. Okay. So, let's see. Ay, ang dami. Okay. So, we have the beauty. Okay. So, dito naman sa beauty na to is parang, alam mo yun, isa to sa parang kasing Diyosa sa paningin ng person mo.
na parang kaya hindi ka niya kayang i-let go kasi andun yung talagang ano mo yun, na na-catch mo yung ano niya, heart niya, no? Pero andun nga lang yung hindi ka naman niya pinahalagahan, andun naman yung kahit na ganyan ka kaganda, kahit ganyan ka ka-Diyosa, kahit ganyan ka ka-sexy, still wala siyang kakontentuhan sa sarili, no? Talagang eh naku, naghanap pa rin ng iba. Now, andun yung pinagsiksikan niya yung sarili niya sa'yo na kahit na alam niyang nag-struggle ka sa kanya, na nagbigay ka ng toxic na naku, talaga naman, nagbuhol-buhol na utak mo kaiisip sa problema dito, na ayan, nabuntisan ka, pero andun yung wala naman siya maibigay kahit pang diaper or kahit pang check up mo, yung mga ganon. Hirap ng ganon. Ano. So now is naghihingi ka nito ng advice no from someone o ikaw mismo din naghihingi ka rin ng advice kung paano ba talaga ang i-accept mo pa ba siya or hindi na. Actually, alam mo ganito, kung halimbawa man na ikaw ay humihingi ng advice sa iba, opinions, no, still, ikaw pa rin naman masusunod doon. Oo, andun ka, parang makikinig ka sa mga suggestions nila, ganito, ganyan, pero still, ikaw pa rin naman ang masusunod eh. No? Kaya ako nung time na mga ganyan, andun yung kuda ka ng kuda, ang haba na ng explanation mo, ending, hindi ka naman sinunod. Alam mo yung sayang yung effort. No? Pero andun yung, kung yun kasi yung purpose mo dito sa lupa, na magbigay talaga ng advice, magbigay ng comfort, magbigay ng inspiration din sa tao, go lang. No? Kasi, at least hindi naman sa'yo yung blame, hindi naman sa'yo yung sisi. At least nakapagbigay ka ng mga aral ba na ganito yung pwedeng mangyari sa'yo. Kung halimbawa ganito gagawin mo, pwede ka maging ganito. Eh, kung ganito naman, eh ganito ka. O so, pamili ka. Yung ganon. So, nasa sa tao yung kung saan siya lulugar. No? Pero, kumbaga minsan talagang, meron lang po talaga matitigas ang ulo. No? And now we have the social life here. So, ang kailangan nyo lang po dito is, and meron din pong ano dito, no? Sinasabi na parang, meron kang parang meron kang business din, no? Na parang mag-grow ka, no? Kahit na ganyan na buntis ka or ano is yung kasi yan din nagbibigay sa iyo ng ano na swerte eh. And kahit buntis ka, maganda ka pa rin. May katawan ka pa rin, malaki nga lang ang tiyan mo, no? Pero andun yung ah ano ba tawag doon? Magnetic, yung parang nakaka-magnet ka pa rin ng mga tao, yung attractive ka pa rin sa maraming tao. Ganon. No? So, kaya yung business mo dito is talagang nagbo-boom, no? Kasi talagang yung dinadala mo ngayon is, yung pagbubuntis mo ba, yung baby mo is talagang swerte, no? Swerte sa pagbubuntis mo, yung baby. Okay? So, what's next? Let's see kung ano pa. Ano pa ba? Ano pa ba? Ano pa ba? Ba? Okay, so we have banishment. So, andito yung syempre, kahit na gano'n na nagkakaroon nga kayo ng hindi magandang pagkakaunawaan nitong person mo. So, andito yung talagang ah bothered ka pa rin. Na parang kahit na gano'n na, alam mo kasi ang tao pagka nagmahal, kahit na anong ugali niyan, kahit bungi yan, kahit hindi naliligo yan, kahit amoy kilikili yan, kahit na sanggano yan, no? Pagka minahal mo ang tao, andun na yun eh. Nakatatak na yun eh. No? Andun na yun. Hindi mo naman masasabing martir eh. Meron lang talagang tao na pagka nagmahal, sagad-sagad. Yung ganun. And ikaw yun, na parang hirap ka, andun yung parang gusto mong bitawan, pero ayaw mo. Hirap dalhin nun ano. Pero kung ako sa'yo, i-ano yan, erase mo kay God yan, i-surrender mo yan kay God para mabigyan ka ng magandang decision, para mabigyan ka ng magandang pag-iisip kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Kasi mahirap talaga yung ganito, yung parang, alam mo yun, yung tipong, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung ano yung decision na gagawin mo. No? So now is dito yung talaga magkakaroon ng expose, no? As in, malalaman mo or meron pupunta sa iyo para hindi naman sa manggulo pero parang may i-claim, no? Na may something sa kanila, no? Pero parang hindi naman siya para manggulo pa,
no? Pero andun yung parang ang gusto nito is sustento na lang. May anak din siguro 'to, no? Kasi sakim 'to, eh, and selfish siya, no? Pero andito yung, parang paano siya, pa-victim na hindi naman daw niya alam na merong unang asawa 'tong or merong kinakasama or asawa etong yung person mo. No? Kumbaga na-meet nitong ng babae na 'to, 'tong third party na 'to is na-meet niya 'tong person mo na hindi niya alam na committed sa iba. Ngayon nagkaroon sila ng baby, ngayon ang may hinahabol niya ngayon dito, sustento. Na ikaw nga mismo hindi masustentuhan na original, na legal. Ngayon humihingi itong isa. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Alam mo parang ano to eh, ito yung karma ng partner mo. Pero kung ako sa'yo, ano mo to, i-let go, let God mo to. No? Humingi ka ng guidance kay God, ng mga signs, kung ano yung mga dapat mong gawin, no? Habang buntis ka, and syempre, lalo na pagka nakapanganak ka. Kasi andyan na yung, meron ka na talagang bubuhayin. Okay, so let's see. Point. Okay. So, kailangan mag-diet. Maybe yun ang ano, ka-mention ako kanina ng ano, ng parang diabetes, mga ganyan, ano, o meron ka mga issues, siguro di ka rin nagpapainom ng tubig, palainom ng tubig, mga ganyan. So, kailangan watch out ka dun sa ano, pagkain. Okay? Lalo na yung mga sweets, no? Kung ayaw mo lumaki, huwag ka mag-sweet, soft drinks, mga ganyan. So, alam mo yon kasi may nagtitrigger na dito na para kasi nga meron tayong hospital dito na meron kang health issues. So, kailangan monitor mo rin yung pagkain mo. Kumbaga, nutritious food lang ang kailangan mo kainin talaga. And para na rin sa safety mo and especially ng baby mo. Okay, so you are the high priestess. So, alam mo lahat to and religious devotion. So, into ano ka talaga, into spiritual ano ka rin talaga, journey. Nasa spiritual journey ka rin. No? So, andito yung, you have the psychic ability sa mataas talaga, na talagang, iba iba yung intuition mo dito, no? Kumbaga, etong mga nangyayari na to is alam mo, no? Pero andun yung, etong person mo is keep on denying. No? Lagi siya nasa ano siya nasa denial stage siya kasi ayaw niyang malaman mo na ganun yung mga ginawa niya sa'yo. No? Pero, dito sa itim na kandila na to is, andito yung, isa rin siya, etong person mo na to, no? Ang gumagawa din ng, way, no? Kasi parang, tingin ko itong person mo na to is alam niyang gumawa ng mga ganitong klaseng mahika para lang magkaroon siya or makita ka niya, makasama ka niya even sa, alam mo yon yung parang astral, no? Parang soul, no? Na makita ka lang, gato ganyan, pero merong parang sasabihin mo sa isip mo na parang kailangan ko na siyang tanggapin kasi wala nag-aalaga sa akin, walang humihimas ang likod ko pagka masakit. Yung ganyan, walang balakang ko pagka may masakit. So, yun yung mga ways niya na pumapasok siya sa isang portal para lang gawin yung mga ganong sakit mo, para lang isipin mo din na kailangan mo ng partner para may makatabi ka sa pagtulog mo o sa araw-araw na gawain mo para makagaan. Pero andun nga lang yung talagang may hatred ka, no, collective kasi nga sa ginawa niya sa yung panloloko, no? And yun na nga, kumbaga parang wag ka lang susuko dito in a way kasi nga sa bata. Okay? So continue mo lang yung pagiging religious mo, no? Na parang yung pagpe-pray mo, pag-ask mo ng prayers, guidance kay God mo is andyan. So yun lang ang huwag mong puputulin. Okay? So i-continue natin to, no? Kasi meron po akong pasyente. Pupos ko po. Okay, sorry po ha, kasi po may mga dumating po na pasyente kaya po nakat ako. So, nagtapos po tayo dito sa religious devotion. So, dito po yung kailangan na parang alam nyo yon since kayo is ikaw collective is a high priestess, and so ang kailangan mo lang dito is mag-continue, no, yung pag serve kay God, no, na talagang tutukan mo din, no, para din sa kasi safe mo yung safe, pagkakaroon nyo ng ano ba tawag doon, parang safe mo mai-delivery yung anak mo dahil nga 'di ba buntis ka, yung ganyan. So ito is okay. Take 3.
So sorry, kasi alam niyo po kanina kung napapansin niyo parang ang lungkot ko 'no, na kada habang ipi-play ko ulit yung video is parang nalungkot ulit ako. Kasi po may dumating na naman pong pasyente, pasensya na po talaga. Nawawala po tuloy ako sa focus pagka gano'n pong biglang may darating po sa likod ko na biglang darating pong pasyente. Yun po yung ano, mga pangyayari dito po sa akin, dito po sa gamutan area ko. Nagre-reading po ako then meron po mga nag-iintay sa labas na pasyente. Pero hindi ko naman po kasi matiis, kailangan ko po munang hindi rin po kasi ako makakapag-focus pagka gano'n. So, eto po is take 3, 'no. So, yun po, pasensya na po kung medyo hindi po maganda yung, deliver ko sa mga readings kanina. Kasi nga po hindi ako maka-focus kasi po may mga nag-aantay po sa labas. So, tinapos ko na po. Hoping wala na po 'no, kasi 9:30 na po dito. So, tapos na po nawa ang ating gamutan. Okay, so focus na po tayo dito. So, nagtapos po ako dito sa High Priestess and sa Religious Devotion. So, yun lang din naman po. So, explain ko lang po ulit na since meron po kayong I mean, buntis po kayo, and though meron po mga ganitong attacks na itim na kandila, ganyan, may portal, no? So, the best thing you can do po dito is, syempre, kung meron po kayong healer na mga kakilala, or kayo po mismo is a healer, gawan nyo po ng way tong portal na to, saraduhan nyo po to, selyuhan nyo na po to, no, para po wala na pong tumagos. And, for the meantime, kung meron po kayong mga mirrors, no, i-ano nyo mo po muna, balikwas nyo muna, or italikod nyo po muna. Okay, so i-continue dito po sa religious devotion is kailangan nyo po talagang mas marubdubang, syempre pagdarasal po. Especially po, kasi kung yun nga pong tayo lang po mag-isa, isang doon po yung talagang pananalig po natin is solid. So what more kung meron po tayong dinadala sa sinapupunan, ano. So kailangan po natin na talagang mas solid po yung prayers po natin, ano, at pananalig sa Diyos Ama. Okay? So, yan na po yung reading natin, no? So, actually, hindi ko alam kung i-upload ko po to eh. Kasi ang gulo po. Isa hoping na may edit ko po siya na maayos. Kasi may mga cuts nga po, no? So, late na rin po kasi kailangan ko na po mag-start ng ritual at marami rin din po yung riritualan ko. So, bawi na lang po ako next time, okay? Maraming salamat po. And, by the way, mag-ano pala ako. Sorry, tinan nyo, makakalimutan ko pa yung healing. Saan ba yung healing? Kasi po may nagpabasbas din po sa akin ng mga gamit kanina. So, kailangan ko pong harapin yung mga yun. Okay, so ayusin ko na lang po yung edit pa para maging ano pa rin. Okay, so bow your heads po. Ayan, so natapos na po tayo. Hoping po na napagaan ko po ang inyong mga loob, and pasensya na po ulit kayo sa aking reading ngayon. So, hoping na naayos ko po yung edit, no? And, ano pa ba yung sasabihin ko? Sa mga naka-resonate po sa ating reading, no? Please paki-click po ang subscribe button. Pwede po kayo nakaka-subscribe, then paki-like and share, then click nyo po yung notification bell para po update po tayo lagi sa readings, okay? Again, humihingi po ako ng pasensya kasi nga po may mga dumadating po na pasyente. Hoping po na intindihan nyo, kababawi po ko sa inyo sa susunod na reading. Maraming salamat po. God bless.